Jesus is the Father's greatest gift in the entire eternity. And this great gift offers many priceless benefits. Si Jesus Christ po kasi, ang sabi nga po ng mga angels, di ba? Peace on earth. Glory to God to the highest. Peace on earth. Goodwill to men. Kasi yun si Jesus Christ. Hindi po yun sinisimbolize ni Jesus Christ. But yung mga sinabi ng angels, yun kasi mismo si Jesus. The Prince of Peace. Siya yung goodwill in human form, ipinanganak by that time. Siya yung hope in human form. Hindi po mag-e-exist yung mga words na yan without God, without the Lord. Yung love, hindi mag-e-exist ang love, yung word na love, kung walang Diyos. Kasi sinabi po sa Book of John, God is love. Isa po sa attributes ng Diyos, yung pagiging love niya. Kaya ang Lord, wala siyang ibang i-emit mula sa kanyang sarili, kundi love, hope, joy, peace. Yung bunga ng Espiritu, yun ang nag-e-emit mismo sa Diyos. Siyempre, yung pagpipigil sa sarili, paminsan-minsan nagpipigil din ng Diyos kasi gustong-gusto niya ng tirisin. Si Moses, nung nagkamali si Moses, pero hindi ba? Hindi pa rin. Pero lalo na sa atin, yung pagpipigil sa sarili. So, yung regalo ng Diyos sa atin, sa loob nun, marami pang mga gifts inside na kung saan yun ang benefits natin. Kaya nga pong pamagat ng message for today ay a bundle of joy. Yan po kasi ang tawag sa mga bata, yung mga bagong silang. Congratulations for another bundle of joy. Pang ilan na yan? Pang 12 na ba yan? Yun po kasi isa sa tawag sa mga bata. What a great bata. Napaka-cute naman ng bundle of joy from God. So, yung pong pamagat na message ngayon ay bundle of joy. Isang bundle of joy, isang regalo, pero hindi lamang isa ang natanggap natin, kundi lahat ng i-offer nung isa na yon, napakarami. So today po, we will be reminded, ano ba yung laman? So i-imagine natin ang Panginoon isa siyang box, bundle of joy from the Father, kasi gift siya ng Father to us. Di po, alam naman natin na Jesus Christ is the greatest show of love of the Father. Wala pong ibang show of love ang Diyos na hihigit pa sa mismong pagbibigay niya sa Panginoon. Kaya ganun kahalaga na we really must accept the Lord Jesus Christ. Kasi siya mismo nagsabi, if you don't believe in me, automatic na hindi ka na rin naniniwala sa Diyos mismo, sa Diyos Ama. Kaya anyone who doesn't don't believe in the Lord Jesus Christ, hindi nila nalalaman, they are also rejecting God. Of course, ibang Diyos naman ang pinag-uusapan natin kasi ibang Diyos nila, so walang epekto for them. Ang epekto na lamang for them, of course, they will not enter heaven. Iba ang papasukin nila. So, itong bundle of joy, which is the Lord Jesus Christ, titignan po natin, ano naman yung dala? Ano yung laman, let's say, ng gift na ito na binigay ng Ama? So, bear with me, magkakaroon tayo ng enumeration. Yun po ang gagawin natin ngayon. Para lalo nating makita yung mga benefits, yung binabanggit ni Gabriel, na magiging benefits. Yung binanggit natin benefits kapag tinanggap natin ng buong puso ang ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, pinakita ng Panginoon kung sino siya through His miracles and wonders. Yung kanyang might. So, titingnan po natin ngayon isa-isa. Ano ba yung milagro? Yun na lamang milagro ng ating Panginoon. The miracles of Jesus. Number 1, turning the water into wine. Pinakaunang miracle or sign na pinakita ng Panginoon na siya yung Messiah, siya yung hinihintay. Turning something ordinary into extraordinary. Yun lang po ang meaning ng turning water into wine. Okay, yun lang po yun. Wala nang physical. Wala nang physical na ibig sabihin yun. Kundi, Jesus Christ can make water into wine. He can make something ordinary to extraordinary. Just like Mother Mary. She was just an ordinary girl by that time. She became extraordinary nang ito na, nang sa tulong ng Ama, through the Holy Spirit, siya'y nag-conceive. Nagdalang tao siya. To the point, yung anak ni Elizabeth, na si John the Baptist sa loob ng kanyang sinapupunan, nung nagkaramdaman yung mga bata, hindi ba? Tuwan-tuwa yung fetus, yung baby, John the Baptist sa tiyan mismo ni Elizabeth. Ang ganda-ganda po ng kwento na yan. Especially sa mga babae, basahin niyo po yung kwento. Kasi kayo ang nagbubuntis eh. Tingnan ninyo, ano yung naranasan nila? Yung glorious na pagbubuntis.
na nangyari sa buhay ng mga babaeng ito. Number 2, isa sa laman ng bundle of joy, which is the Lord Jesus Christ, miraculous signs at Passover. Number 3, healing the royal official son. May mga pagkakataon po ang Panginoon, hindi niya kinakailangang physically present para siya makapagpagaling. May mga instances po sa Biblia, kahit wala siya doon, kahit wala sa present niya yung may sakit, He can heal anyone, even far away. Ang kinakailangan lang, pananampalataya. Pananampalataya. So either nandyan siya or malayo siya, He can do miracles. He can help us. Number 4, healing a demoniac in the synagogue. Mismong sa synagoga, mayroong inaalihan ng demonyo, pinagaling yun ng Panginoon. Number 5, healing Peter's mother-in-law's fever. Nilalagnat yung nanay ni Pedro. Maganda eksena to eh. Nagkita-kita sila doon, at the same time, pinagaling yung nanay ni Pedro. Ang nakakatawa doon, after gumaling ng nanay, nagluto. May dinner sila. O, diba? Look at this. Nakita niyo yung benefit? Kaya ang Panginoon, nagpapagaling ng tao, hindi naman siya may pangangailangan siya, pero meron kasi pangangailangan yung iba eh. Kaya ng Panginoon wag kumain ng 40 days and 40 nights. Hindi siya yung tipong, gutom na gutom, pwede bang kumain muna tayo bago tayo maggawain? Kasi iniintindi niya yung mga kasama niya. So yun po yung magandang kwento doon. Napaka-husay nitong babaeng ito na may sakit pinagaling, bilang papasalamat, nagluto ng dinner. No? Number 6, hindi lamang yun, healing the sick and demon-possessed brought to Peter's house. Dito makikita natin na rampant ang iba't ibang klase ng sakit. Merong natural na sakit, merong sakit na kagagawan ng mga demonyo. Di ba nung araw, especially nung mga panahon ng Kastila hanggang early 19th century, pag actually ngayon pa nga pala, meron pa rin. Nagkalagnat lang napuri daw kasi. Baka mabalis naman yung bata, ano ka ba? Huwag mo sabihin maganda, huwag pansin na baka mabalis. Di pangit na lang, pangit. Di ba, hanggang ngayon may mga ganyan paniniwala na walang katuturan, walang pinagbabasihan. With due respect sa mga matatanda nung araw, na yung mga tao naman ngayon, konting common sense lang. Kasi nung araw kasi ganun, super naman, nilignat, sinipon, impacto yung may kagagawan. Dumaan doon, medyo sumakit yung paa, laman lupa. Mga wala namang walang saysay. Ang totoong nakakatakot nga, tao, di ba? Kapwa natin tao, naglalakad ka, agawan ka ng bag, kakalat ka rin ka. Tapos ang katerba na naman yung mga riding in tandem na for some reason, alam ni Sister Joyce, sabi ko, bakit kasi hindi nila magkaroon ng checkpoint sa lahat? Alam ko, mahirap yun. Pero at least, magkaroon sila ng takot na, meron palang check-up na naman sa mga riding in tandem. Napansin ninyo, puros riding in tandem na naman yung mga assassins, mga magnanakaw. With due respect sa inyo, maaaring kayo nagra-riding in tandem din sa Pilipinas. Kaso kung ganyan ang ginagawa, dapat maghigpit sa lahat ng riding in tandem at kapag papasok sa loob ng department store o any kind of establishment, magtanggal ng helmet kasi. Sabi ko kay Joy, hindi ba mahirap yan? Mahirap bang magkaroon ng batas na magtanggal ng helmet kapag papasok sa isang establishment? Di ba? Anyway, yun ang nakakalungkot. Doon ako nalulungkot each and every day kasi pag nanonood kami, laging ganyan, riding in tandem, ang dami-daming mga tao. Hindi demonyo. Tao na gumagawa ng kasamaan sa kapwa tao. Hindi lamang yun, siyempre, number 7, preaching, teaching, and healing tour throughout Galilee. Meron ding tour ng Panginoon. Gusto mo sumama sa tour? Tour? Naku, labuyan ba yan? Labuyan? Pupunta na naman tayo kung saan. Siyempre, lagi akong ready dyan. Lagi ako may panahon dyan. Lagi ako may oras dyan. Biglang sumagot. Ano to ha? Gospel tour to. Preaching tour, Bible study tour, at hindi lamang yon. Ang pinaka-dessert, magpapalayas tayo ng demonyo. Nagtutour din ng Panginoon, pero malayo sa klase ng tour na gustong-gusto ng mga tao sa ngayon. Yan po yung ginawa niya. Yung ministry niya, ganyan, kalawak. Hindi lamang po yun. Number 8. Hindi pa po tayo tapos. First miraculous catch of fish. Yun ang una. Kumbaga, numarating tayo, mas matalino pa talaga ang Panginoon sa tao, di ba? Hindi naman siya expert na mangingisda, pero siya nagtuturo sa mga mangingisda. Number 9, cleansing a man with leprosy. Nalalaglag na ng kusa yung leprosy at yung tao
Ano uli siya? Buo. Nabubuo uli sila. Nawawalan ng leprosy, tapos bumabalik sa normal. Instantly. Number 10, forgiving and healing the paralytic. You know the story, yung mga magkakaibigan, tinulungan nila yung isang kaibigan ng paralytic, binutas pa yung bubong ng bahay ng kung saan naroon ng Panginoon, ibinaba doon, and so on and so forth. Kung hindi nyo pa alam yan, nasa evangelistic series po yan. Isa sa napakaganda na pwedeng itulong ng kaibigan sa kaibigan ay ang paglalapit sa kaibigan niya sa paanan ni Jesus. Yun ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, hindi ka ilalayo kay Jesus. Ilalapit ka with effort. Hindi yung basta-basta lang, hindi, sila, dumalo ka lang, bahala ka sa buhay mo. May effort po yung kung babasahin ninyo yung kwento. Super effort para lamang mailapit yung kaibigan sa paanan ng ating Panginoon. Yun ang tunay na kaibigan, yun po ang hanapin natin. Kaibigang maglalapit sa atin sa Panginoon, kaibigang laging magyayakad sa atin sa Bible study, manalangin, and so on and so forth. Number 11, healing of an invalid at the pool of Bethesda. Di ba? Nakakalungkot din ang kwento nito eh. Paano siya pupunta dun sa Bethesda pool? Kasi kinakaukaw daw minsan ng angel yun. Ginaganon daw. Ang sinumang mauna, gumagaling. Ano nga siya? Pilantod siya eh. Hindi siya makakilos. Paano siya mauunang pumunta doon? Even though may idea rin naman ako, doon ka na kaya mahiga sa kad mismo. Tapos yung kami mo nakaganyan na talaga. Pero anyway, yung nga walang tumutulong pero dumating ang Panginoon, di ba? Dumating ang Panginoon. At ang Panginoon ang nagpagaling sa kanya. 12. Healing a man with a shriveled hand. Pati yun pinapagaling natin Panginoon. Verse 13. Number 13. Casting out demons and healing the sick of the mountain. On the mountain. Meron din siya nakatagpo doon. Verse 14. Large crowds come to Galilee for healing. Ang dami-dami nun, hindi na binanggit. No? Kung sino-sino, kung ilan. Pero ang daming gumaling na naman sa healing crusade. Yung totoong healing crusade ng ating Panginoon Himself. And number 15. Healing of the centurion servant. Isa na naman to. Diba? Pinagaling ng Panginoon. Number 16. Raising the widow's son from the dead. Ito na. Nagle-level up na yung kayang gawin ng Panginoon sa mga tao. Hindi na lamang siya napapagaling ng sakit. Hindi na lamang siya nagpapalayas ng demonyo. Bumubuhay na siya ng patay. Ito mga time na ito mga kapatid, nung bumubuhay na siya ng mga patay, ito yung time na sikat na siya. Kasi saan ka makakakita? Sa Old Testament meron. Di ba yung kalansay ni Elisha, namadikit yung nabuhay eh. Nadikit lang eh. Sa Old Testament meron din paminsan-minsan, pero sa New Testament ito ngayon. Again, nakakita sila ng milagro, patay na, nabubuhay pa through the Lord Jesus Christ. Hindi lamang yon. Number 17, healing the sick and giving sight to the blind. 18, ministry tour again with the 12 and women disciples kung saan Jesus drove out 7 demons from Mary Magdalene. 7 demonyo ang nakatira kay Mary Magdalene. Ngayon mga kapatid, wala pang sinabi sa Biblia na yung babaeng prostitute na kung saan ang tagpo, sino ang walang kasalanan siyang unang bumato. Maraming nagsasabi si Mary Magdalene daw yon. Hindi po yung pinangalanan sa Bible. So, pasensya na kayo kung fake news magiging naririnig natin sa pulpit sa ibang churches na dinadaluhan natin. Kasi yun yung tinuturo nila. Si Mary Magdalene daw, yung prostitute na yan. Hindi po. Basahin ninyo ang 4 Gospels. Hindi sinasabing at ang babaeng ito ay si Mary Magdalene. Wala pong sinabi. So yung pasensya na lamang yung gumawa ng kanta na Magdalena. Di ba? Yung kalapating mababa ang lipad. Inaccurate. Hindi po siya factual. Wala pong sinabi sa Biblia si Mary Magdalene ay isang prostitute. Pero, since meron siyang 7 demonyo, makasalanan din po ang taong ito. Maaaring prostitute siya, kaso wala kasing sinabi. Pero ang alam natin, nakasulat sa Biblia, 7 demonyong pinalayas kay Mary Magdalene. 7 demonyo. Imagine yung klase ng bandage meron si Mary Magdalene by that time. And you know what? After doon, sumusunod-sunod sa Panginoon at naging isa sa mga primero uno na sumusuporta sa gawain si Mary Magdalene. Basahin po niyo yung Biblia. Since yung mga apostol susunod-sunod sa Panginoon, hindi na minsan nakapagtrabaho, yung mga babae pa ang nagbibigay ng financial support sa gawain.
At marami pang ministries. Hindi po nababanggit ang mga babae na ito, ang mga women of faith na ito. Pero ang dami po nilang nagagawa para sa Panginoon at para po mismo sa ministry. Number 20, of course, 19, healing the demon-possessed, yung blind, yung pipe, yung bingi, and so on and so forth. And of course, ito na, nagpakita ang Panginoon ng ibang power na naman, calming the storm. Nabubuhay na niya mga patay. Kaya pa niyang kontrolin ang weather o yung nature itself. Kaya niya. Mamaya meron po tayong mababanggit dito. Ako, manghang-mangha doon. Babasahin natin mamaya. So, kaya na niyang sabihin sa bagyo, shh, cool ka lang. At nagiging cool, nawawala ang bagyo. 21, delivering the demoniacs and casting demons into pigs. Kasi yung mga pigs ang present. Kung ang present doon mga goats, lilipat sila sa goats. Kung mga bibe ang nandun, lilipat sila sa bibe. Okay? So, hindi po evil ang mga baboy. Kasi yan na naman itinuturo na iba. Kumakain ka ng baboy? Alam mo kaya yung mga hindi kumakain ng baboy? Naalala mo si Jesus Christ kasi yung mga evil spirit, pinapunta niya sa mga baboy. Again, mga napakababa na klase ng pagkakaunawa sa Biblia. Yung baboy lang kasi ang nandoon, ang present. Ulitin ko po, kung maraming itik doon, lilipat sa itik yung legions of evil spirits. So, walang problema kumain ng baboy. Bahala na lang kayo sa cholesterol ninyo. Bahala na kayo sa batok ninyo. Bahala na kayo sa bara, sa mga puso ninyo. Bahala kayo. Hindi na tayo nagkulang sa pagsasabi, pagpapaalala, sa pag-iingat sa katawan na ito. Doon bawal ang baboy. Di ba? Hindi bawal kumain ng baboy, bawal namang mag-overconsume ng baboy at lahat naman ng klase ng mga pagkain. Number 22, healing the bleeding of woman. 12 years na dinudugo. Napagaling ng Panginoon. Kung namit ng Panginoon ng babaeng ito, 1 year pa lang siya, 1 taon lang siyang magbe-bleed. Ang point ko po, kung meron kang ganyang kalagayan ngayon, the Lord Jesus Christ can heal you. You don't have to wait 12 years. Basta't namit mo ng Panginoon, then ask the Lord Jesus Christ yourself and be a witness sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Number 23, the raising of Jairus' daughter from the dead. Bumuhay na naman ng patay. 24, healing 2 blind men. 25, healing a demon-possessed mute man. Number 26, laying his hands on few sick people in unbelieving Nazareth. Isipin mo, doon siya galing, talagang maraming matitigas ang ulo sa Nazareth. Kaya pangit ang reputasyon ng Nazareth. Number 27, preaching, teaching, and healing tour again sa Galilee. Sino gusto pumunta ng Galilee? Ito ang gagawin natin. Preaching, teaching, and healing. No? As per the Jesus Christ. Example natin, Panginoon. Number 28, healing the sick na naman sa Bethsaida. Maybe it's the same thing or not. Number 29, feeding of the 5,000. Pinakita naman ng Panginoon na kaya kong magpakain ng 5,000 at mahigit pa. Using yung iilang tinapay, iilang isda. Kaya nga po, di ba? Huwag tayong mag-aalala kapag medyo yung bigas kulang na naman. Dati umaabot ng 1 week yung isang kaban sa amin. Ngayon, di ba? 3 days pa lang, nauubos na namin. Magbawas. Magbawas na ng bigas na kanin. Anyway, nakakapagpataba talaga yan kapag masyado tayong... Saka sugar yan. Pag natunaw yan, sugar. Kaya mga matataas ang sugar, please, hinaanin yung kain nyo ng kanin. Pag na-convert po yan, sugar. Kanin equals sugar. Delikado po yan sa katawan. Okay. Hindi lamang yun, number 30. Ito na naman, kahindik-hindik na milagro. Walking on the water. Another dimension na naman ng power ng Panginoon. Paano ka makakalakad sa tubig? Hindi hayaan ng physics yun. Hindi makukwenta ni Albert Einstein yun ng mga scientists. Hindi pwede. Kasi ang tubig, iba yung composition niya. Pag dumikit ka dyan, lulubog ka, hindi katulad ng composition nito. Pare-parehong atom lang naman, pero iba-iba yung pagkakadikit kasi, pagkakakompose. Pag tumapa ka sa tubig, lalagpas ka talaga. Ang Panginoon, lumakad lang dun. Lumakad lang siya. At si Peter, hindi ba? Nagawa niya ng konti. Kung si Peter, nagawa niya ng konti, paano rin tayo? We can do that also, of course. Pero wag naman yung physical, pupunta ka dun sa lalakad ka. Tapos na yon, nakuha na yung point
Meron lang kasing pinopoint ang Panginoon doon. That I have the power, na kapag lumulubog ka, kaya kitang iahahon. So wag na natin gagawin yan pag pumunta tayo again doon sa lugar na yun, sa Rastanora. Yung paborito ng punta ng mga Pilipino. Di ba? Lumakad kayo, walang problema, kaya lang lulubog syempre. Number 31, healings in Gennesaret. Number 32, healing of the Syrophoenician woman's daughter. Number 33, puro healing. Healing a deaf and mute man. 34, healings in the Decapolis. Number 35, feeding naman of the 4,000. Ang dami, plus. Number 36, healing the blind man naman doon sa Bethsaida, ibang klaseng sakit. Kasi po yung lugar na yun kasi, puro may sakit talaga nandun. Yung pool, di ba? Yun yung may pool, di ba? Kasi lahat kasi ng may sakit pumupunta doon. Tambayan yun ng mga may sakit, kumbaga. Tambayan siya. Para pag kinaukaw daw ng angels, gagaling sila. And you know what, isingit ko lang, paniniwala lang kasi nila by that time. Yun po na meron daw anghel na kakaw. Kaya may nalaglag lang na nalangaw doon, nakaukaw na gano'n. Kala nila, angel na. Yun po ang yun ang danger ng pamahiin. Yun dong part na yun, pamahiin lang po yun. Sabi lang nila, pag nagulaw ang tubig, kinakaukaw daw ng angel. Hindi naman po prove yun. Walang proof sa Biblia at totoo ang kanilang pananiwala. Na totoong dumarating ang angel minsan at totoong kinakaw. Wala kasing sinabing ganun sa Biblia. Kaya pumunta ang Panginoon doon, pinakita niya, kung sino man ang tunay ni healer, that's me. So, again, mga baguhan po yung iba sa atin, iwaksin na po natin ang pamahiin. Yung mga paniniwalang wala namang katuturan at walang pinagbasihan. Opo, yung mga superstitions. Kung tunay tayong Kristiyano, hindi na tayo dapat naniniwala sa superstitions, sa mga pamahiin. I hope sa atin dito, pag meron ka nakitang kapatiran, meron pa rin ganyan, pagsabihin na natin, ano naman yung pulang sinuli sa noo mo? Sabihan agad natin, walang saysay yan. Walang saysay yan. Kasi pamahiin lang yan, mga baseless na mga katuruan ng mga ninuno. And of course, number 37, transfiguration of Jesus. Dito, ibang klase na namang dimension ng miracle, ng power, nung pinanganak, nung Christmas, nung araw na yon. Nakita nila, si Moses, saka si Elijah, kausap ng Panginoon. Nag-uusap sila. Tapos pagbalik pa ng Panginoon, pagharap niya ulit, nagniningning ang Lord. Nagniningning siya. Another extra show of power from our Lord. Ng bundle of joy na iyon. 38. Healing of a demon-possessed boy. And of course, ito po, isa sa akin paborito na miracle ng Panginoon. Miraculous catch of fish with coin in the mouth to pay temple tax. I believe in my heart, yung pong coin sa bibig na isda, hindi yung moment na yung ping, nagkaroon ng coin. Hindi po. Mahaba ang kwento nun. Ilang panahon nang nasa bibig na isda yung coin, langoy siya. Pagpunta sa lugar na yun, biglang may humuhuli sa kanya. Yun pala yung eksena ng ating Panginoon. Ang kwento po kasi ganito, pinag-uusapan yung give to Caesar what is Caesar's. Kasi gusto nilang huliin ng Panginoon, nagtatax ba kayo? Di ba? Ang mga tao kasi by that time, laging hinuhuli ang Panginoon pag meron siyang maling nasabi. Di ba? Kayo po ba, payag po ba kayo sa pagbabayad ng tax sa Roma? Bla bla bla. Ang sagot ng Panginoon, napaka-safe. Hindi lang basta napaka-safe, napaka-henyo ng sagot ng Panginoon. Ang sagot lang niya, hindi siya nagpaka-politiko. Huwag po tayong magpapaka-politiko, mga kapatid. Marumi yan. With due respect sa mga politician na born again daw, marami dyan totoo naman. Pero look at them. Di ba? Pag nahaluan ng politiko yung kanilang faith, what's happening to them? What? Ang Panginoon, hindi po politika ang Christianity. Ang sabi ng Panginoon, my kingdom is not here. I'm not even a king here. My kingdom is in heaven. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kingdom ko nasa loob ng puso nyo. Yung sabi ng Panginoon. So, nung sumagot ng Panginoon, kung nagtatax ba, kung okay lang ba magbigay ng tax sa mga Romans na kumukubkob sila by that time, hindi nagkamali ang Panginoon pagsagot. Sabi lang niya, render to Caesar what is Caesar's and render to God what is God's. Sa atin po, ganun din. Ang issue po doon, pera.
Nagbabayad ka ba through money sa Caesar? Simple sabi ng Panginoon, no? Render to God is what God's, render to these things what is theirs. Huwag natin kalilimutan yung other side, and that is God Himself. Kasi hindi ba, maraming nahuhumaling, nagiging master nila pera. Ang pera nga po pala mga kapatid, as a treasure, pera as a treasure, marami kasi mukha ang pera. No? Kasi pag ipinambili mo yan, nag-iiba ng anyo ang pera eh. Ang pera ba, nag-ipon ka lang para wala nang pera siya. Walang ganun, walang nag-ipon para hanggang mamatay siya, yung pera niya, pera lang. Meron kasing pagbibilhan. Yung pera, mako-convert into something else. At doon ngayon nararahuyo ang mga tao. Nakakalimutan ng Diyos, puro pera na lang, puro render to Caesars, nawawala naman yung mga bagay na para sa Diyos. So kung nagkakaganon po tayo ngayon, itigil po natin yon, ang Diyos mismo. Kung masyado tayo nagpo-focus sa celebration, sa birthday, sa celebration ng birthday, remember, yung ipinanganak Himself. And that is our Lord Jesus Christ. Doon tayo mas magtutok sa ipinanganak, yung bundle of joy na binigay ng Panginoon. So ito nga po, para ipakita ng Panginoon, nagbabayad sila ng tax, humuli ka na isda. Kumuha nga na isda yung apostol by ng Rabat, nang buksan yung bibig na isda, may pambayad ng tax. For me, ibang dating sa akin noon kasi ito yung proof of isang physical thing. Walang kamalay-maling isda, lalong may langoy siya, meron siyang nakain, may nakasabay na coin. Pagdaan pala nyo nun, biglang may kukuha sa kanya at kukunin sa bibig niya yung coin na kanyang naisubo. At yun mismo, ang ibinayad ng Panginoon. Ito ang coin. Ito yung render to Caesar what is Caesar's. Awesome! Ang point ko po ganito. Maring ilang oras na, maring ilang araw na yung isda, lumalangoy-langoy kung saan-saan. Dala yung coin na yon. Wala siyang kamalay-malay. May reason pala kung bakit siya nakalunok, nakasubo ng coin. At yun nga, dumaan siya doon, hindi nagkataon. At nagkataong ang isda ay dumaan doon. At nagkataong dinampot siya. At nagkataong, walang nagkataon kasi. Lahat talaga planado, well-laid plan of God. Sa atin ngayon, ganyan din po. Meron tayong may nangyayari sa buhay natin ngayon, lumilipas sa mga araw, nang dumating yung itinakdang araw, saka natin marirealize, kaya pala ganun ang nangyayari sa akin last few days. Meron ba tayong ganung klase ng experience? Kaya pala hindi ako nakasakay ng bus, kaya pala hindi ako natuloy sa eroplanong ganito. You never know, kasi meron kasing well-laid plan ng Panginoon. Kaya pala hindi ako napunta ng Jeddah. Gusto ko sana, puro Jeddah. Kaya pala ako napunta ng Riyadh. Kasi yun po mismo experience ko. Yung unang 2 years ko po sa pag-abroad, sa Jeddah po ako, and I really love. Kasi doon ako nagsimula, doon ako nasanay. And all my friends, anong gawain kasi nandun. Noong umuwi po ako, na hindi na ako nagre-contract, talagang hanggat maaari ayokong tumanggap ng trabaho sa ibang lugar sa bansang ito, kundi doon lang. You know what? Walang available. Especially sa aking kakanyahan, ang nagkaroon ng pintuan, nagbukas ng pinto, Riyadh. At nung nandito na ako, doon ko nalaman, kaya pala nagsasarado ng pintuan ng mga ito. Yung pala merong nag-iisang pinto na inilaan ng Panginoon na pupuntahan ko at papasukin ko. That is our life. Ang sabi nila, when God closes a door, He opens a window. Hindi window. Another big door ang bubuksan ng Panginoon sa atin. Just like this story. Pag iniisip-isip ko po ito, ako namamangha dito sa coin, sa bibig mismo ng isda na ito. Ayan temple tax. To pay the temple tax. Number 40. Healing of a man born blind. Number 41. Konti lang po ito, 150 lang po ito. So medyo na tayo nangangalahati. Healing of a man born blind. Delivering a mute man from demon possession. Kaya pala pinipigilan ng impacto. Yung kanya pananalita ng mga demonyo. Number 42, healing a crippled woman. 43, healing of a man with dropsy. Number 44, another superpower show ng Panginoon. Raising Lazarus from the dead. Number 45, healing of the 10 lepers. At ilang daw yung bumalik para magpasalamat? Ilan? Iisa. Sa 10 pinagaling ng Panginoon, isa lang talaga ang bumalik para magpasalamat.
Yun ang reality ng mankind. Sa 10 tinulungan ni Jesus, sa 10 tinulungan ng Diyos, isa lang ang babalik para magpasalamat sa Kanya. Pero huwag natin gagayahin yung siyam. Nawa maging kasama tayo doon sa isa na nagbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi lamang yon, 46, healing of the crowds in Perea, isang buong crowds talaga, ang daming tao pinagaling ng Panginoon. 47, healing of blind Bartimaeus and his companion. At maraming verse dyan, number 48, healing of the blind and the lame in the temple. At ito, another show na kaya niyang maging a nature, kaya niyang pasunurin. 49, cursing of the fig tree. Ito pong fig tree, ang sinisimbolize ito, of course, Israel. At the same time, tayo rin kasi. Yung po kasing fig tree ng punta ng Panginoon, pag tinigin mo sa malayo or malapitan ng konti, ang dami kasing, ang green na green siya. Ang daming dahon. Paglapit ng Panginoon, walang bunga. Yes. Di ba may mga taong ganun? Puros palumuti. Puros panglabas. Ang gara ng mga suot, ang daming alahas. Pero tignan mo ang puso, pulubi. Ang daming panahon dito, ang daming panahon doon. Kayang magpuyat dito, kayang magpuyat doon. Pagdating sa Diyos, walang panahon. Ano sinabi ng Panginoon? Cursed be this fig tree. There and then, naluoy sa harapan nila yung fig tree. Kaya pag dinadaanan na yun, naalala ng mga apostol pag dinadaanan ng lugar na yun, na tuyot yung fig tree, huwag tayong gagaya sa fig tree, puros palamuti. Puro green na dahon, pero wala namang palang bunga. Alam niyo yung walang bunga kasi, alam naman natin sa Biblia, maraming kwento sa Biblia, na kapag walang bunga, hindi ba itinatapon sa apoy? Huwag tayong puro palamuti. Hindi din po nakukuha sa padalasan ng pagdalo. Kundi yung bunga na hinahanap talaga ng Panginoon. Bunga, yung bunga ng pagiging Kristiyano. Yung bunga ng Holy Spirit na ibinigay mismo ng ating bundle of joy ng ating Lord Jesus Christ. So, kinurse niya yun. Harap nila. Another power, show power ng ating Panginoon. Okay. Number 50, malapit na po. Performing many signs in their presence. 51, Jesus' declaration knocks guards over. Ito yung dinadakip siya. Asan na? Asan yung Jesus na? Where's your master? Ha? Nung sa bagay Panginoon, I am He. Nagbagsakan silang lahat. Walang pamacho-macho sa harap ng Panginoon. Walang sundalo. Walang gwardya. Pag humarap sila sa Panginoon, they will fall on their knees. Ang sabi nga nila, di ba, ang tunay na lalaki, marunong lumuhod sa paanan ni Jesus. Yun ang tunay na lalaki, hindi mang pamacho effect. Si Sister Jo, alam po niya kung paano akong dismayado. No? Kasi lalaki rin ako eh. I'm really dismayed sa mga kalalakihan hindi ginagawa yung kanilang responsibility sa mga babae at sa pamilya nila. I'm really dismayed kasi kahihiyan sila ng mga kalalakihan. Diba? Meron kasi na tayo napapanood. Pabigat na. Yung bang tipong uuwi ng bahay, wala nang ginagawa, kung nakapagkwentuhan ng maghapon, pag uwi pa, ano ulam ngayon? Na naman, ang lakas pa ng loob magreklamo kung ano ulam. Yung babae nga nang tatrabaho siya, hindi. Nakakahiya. So, mga kalalakihan, Mick, itaas natin yung bandila natin. I know, kayo mismo, maybe, responsable kayo. Pero, dapat lang, tama lang. Yun ang sinabi sa Biblia. Yun ang gawain ng lalaki pagdating sa pamilya. Kung kailangan mabali ang likod mo para magtrabaho, para maitaguyod mo pamilya mo, do it. Do it. Para sa kanila. Hindi lamang yun. Di ba? Sabi niya, number 52, reattachment. Kasi ito yung gabi na yun eh. Hinuhuli ang Panginoon. Nang sabi niya, ako siya, nagbagsakan silang bigla, nawala yung pagkamacho nila. Nag-away na, di ba? Nagkaroon ng commotion, naputol nga ni Peter, yung tenga ni Malchus. Sabi ng Panginoon, Peter, isaksak mo yung punyal mo or sword mo sa saksakan, dahil hindi mo ba alam na anytime kung akong tumawag ng tulong mula sa langit, ilang laksa-laksang mga anghel ang naghihintay na agaran akong tulungan. Lagi pong merong anghel, laksa-laksang mga anghel ang nakatunghay sa buhay ng Panginoon by that time. Remember the crucifixion. Ang daming anghel nanonood. Kasi watchers po ang mga anghel.
they watch over us. Even at this time, marami pong anghel sa paligid natin, they're watching. So, buti lang hindi sila nakabasa ng isip sa kapuso. Diba? Pero ang Lord kasi nababasa ng puso at isip kaya alam ng Lord kung wala dito ngayon ang puso at isip mo, kung nasa labas or narito sa loob ng bulwagan na ito. Pero mga angels, kung ano lang nakikita nila, yun ang nalaman nila. Nagwawatch sila, naghihintay kung tutulong na ba sila. Hindi. Sabi ng Panginoon, no. Ang ginawa niya, kinuha niya yung tenga ni Malchus, nire-attach ng Lord. Ni kanin, wala. Hindi man lang dinikitan ng kanin. Talagang yun lang, kapangyarihan ng Panginoon. Gumaling. At merong wala sa Bible, pero may mga church story, history, na nagsasabing yung Malchus na yun later on, naging believer din siya. Because who can ignore that fact? Naputol ang tenga ko kanina, itong taong ito na hinuli namin, nire-attach niya. Tapos, walang keloid. Talagang walang sakit man lang. Pag lumabig ang panahon, hindi masakit. As in, bumalik sa normal yung tenga. Ganon magpagaling ang Panginoon. Hindi mo na mararamdaman yung bakas ng dati mong sakit. Wala na. Gumaling yung tao. Another show of power, kahit hinuhuli na ang ating Panginoon, ginagawan na ng masama ng mga taong to. 53, the temple curtain is torn into two at Christ's death. Ganun kahalaga yung death ng Panginoon na wala na ngayong nakapagitan between man and God because Jesus Christ is the mediator between man and God. Number 54, raising of the dead to walk Jerusalem at Jesus crucifixion. Ito po nasa Matthew chapter 27. Marami pang theologians nag-aaral pa ito. Ang kwento po kasi dito, yun daw mga nasa hukay ng mga mananampalataya, bumangon at naglakad sa Jerusalem. Ngayon po, sa iba kasing Gospels, hindi siya makikita. Pero marami rin pong theologians naniniwala, totoong nangyari. Na may mga patay na, bumangon at biglang nakita nila buhay ulit ng mga tao noong mga pagkakataon na yun. Isa po yan sa miracle. Number 55, syempre, yung resurrection po, ito ang nag-validate sa lahat ng mga claim ni Jesus Christ. Kasi madaling mag-claim kine-claim ko po ang lupang ito, kine-claim ko po ang bahay na ito, kine-claim ko po na ako talaga ang nanalo. Madaling mag-claim, pero nasan yung patunay? Ang Lord po, lahat ng mga sinabi niyang pangako sa atin, yung kanyang mga sinasabing, I am, me and the Father is one, and so on and so forth, na-validate po lahat yan through the resurrection. Isa lang po, yung tao, yung religious leader, spiritual leader, na namatay at muling nabuhay, only the Lord Jesus Christ. Yung pong iba, yung propeta ng bansang ito, hindi yung buto yata, wala na Si Buddha namatay, hindi nabuhay. Si Confucius namatay, hindi nabuhay. Isa lang pong religion or belief ang merong living God, living leader, and that is Christianity. Their leaders are matagal nang patay at paggising pa ng mga iyon, nandun sila papunta, nakapila sa Great White Throne Judgment upang sila husgahan at itapon sa Lake of Fire. Yun po ang kaibahan natin. Tayo lang yung merong central religious or belief leader na buhay magpakailanman, and that is the Lord Jesus Christ. Lahat po, patay lahat yan. Kaya tama rin lang, sa Old Testament po kasi, kinaklarify ng mga believers ng Old Testament na ang kanyang sinasamba ay buhay na Diyos. Kasi po, kaya tinatawag na buhay na Diyos si Yahweh, siya lang kasi talaga yung buhay Bukod kay Yahweh, marami kasing ibang Diyos na sinasamba yung mga tao by that time. Pero yung mga Diyos nila, hindi buhay, hindi rin naman patay. Yun ang sinasamba nila. Diyos na hindi buhay, hindi rin patay. Why? Hindi naman talaga nag-exist. Just a figment of their imagination, and worse, mga demonyo ang kanilang sinasamba. Even today, I am boldly saying this. Yun lamang Diyos ng Kristyanismo, ang tunay na buhay na Diyos. The Lord Jesus Christ, He died, He resurrected, at nakita ng lahat, 500 people ang witness, siya'y nag-ascend sa langit at sinawala at umupo na sa kanang kamay ng Ama. Yung pong sinasamba ng tao, besides sa Christianity, those religions, their gods, their prophets, they are not real. They are just what? Haka-haka, imbento ng mga tao. And worse again, maraming relihiyon po ngayon, hindi talaga sila Diyos, mga demonyo.
mga demonyo, sinabi po ni Pablo yan, sa bawat imahe, sa bawat rebulto, behind that rebulto or idol is what? A demon. Ang Biblia po nagsabi, behind every idols, sa likod ng bawat rebulto, demonyo ang nasa likod. Huwag nyo akong ipe-persecute because of that. Si Pablo i-persecute ninyo. Kasi sinabi na Pablo yon through the Holy Spirit. So kung meron kayong rebulto, 3, 4 sa bahay ninyo, 4 na demonyo ang nasa loob ng mismong bahay ninyo. Pag-uusapan po natin ito na mas malalim ng specific sa mga susunod na panahon. Because hindi ninyo nalalaman, ang dami palang mga bagay sa buhay ko, sa bahay namin, punong-puno ng demonyo. No wonder nangyayari ang mga bagay na ito. Meron din po akong patotoo about that, pero later na lang po sa mga darating na panahon. Number 56, na mag-resurrect ang Panginoon, yung kanyang identity hidden from 2 disciples. Another favorite ko pong passage sa Biblia, yung road to Emmaus. Di ba naglalakad yung dalang disciple, nagkukwentuhan sa mga nangyari kasi kamamatay na ng Panginoon 3 days ago. Kukwentuhan sa naman nangyari, bakit nagkaganon? Paano ganun na lang ba ang mangyayari sa atin? Nang mamatay yung leader natin, katulad din tayo sa iba, pag namatay yung leader, wala na yung grupo. Ganun lang ba mangyayari sa atin? Hindi ba biglang sumabay ang Panginoon? Mga Ginoo, ano po bang pinag-uusapan ninyo? Itong dalawang to, habang silang naglalakad, malayo nilakad nila. Kwento sila ng kwento sa Panginoon. Hindi nila namamalayan, si Jesus Christ yung sumasabay sa kanila. Kasi nasa glorified body na ang Lord. Ganon din po sa atin. Joy, Sister Joy, ikaw pala yan. Di ba, mga glorified body, magbabago po kasi tayo. Ang Lord kasi ganon, hindi na makilala. Ang magandang eksena sa kwentong ito, nabuksan lamang ka ng mga mata nung sila yung magmerienda. Kain muna tayo. So kumain sila. As usual, kasi ang Lord lang talagang gumawa nun. Nung umupo sila sa pagkainan at meron tinapay doon, alam niyo ang ginawa ng Panginoon na hindi nila alam na si Jesus Christ pala yun. Kumuha si Jesus ng tinapay at hinati niya sa dalawa. Biglang namunat yung mata ng dalawa. Panginoon, ikaw pala yan. Imagine that. Wala silang kamalay-malay along the road of life. It was the Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ na sumusunod-sunod sa kanila. Nakikipag-usap sila, hindi nila alam kung sino yung kinakausap nila. Pero ang Diyos, napaka-faithful niya even though you don't know me yet. But I am what I am to you. Yun po yung kagandahan ng kwento ng Road to Emmaus. Maaaring nangyayari sa atin yan. Or nangyari. Na along this life, kinanta natin kanina, di ba? All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. Na even though hindi ko pa alam na ikaw pala yung kumikilos sa buhay ko, sa'yo pala nanggagaling yung mga blessings na ito, ilang beses mo nang palang isinalba ang buhay ko, wala akong kamalay-malay, Panginoon, ikaw pala yun. But at one point in time, He will be revealed in our lives. At sa atin, nangyari na yon na ikaw pala yun, Panginoon. Sabi nga ni Pablo, sa sinapupunan pa lang pala ng aking nanay, hinirang mo na ako, Panginoon. Diba? Dumaan si Pablo sa napaka samang chapter ng buhay niya. Diba? Church killer si Paul. Pero nang ma-meet ni Pablo, again, mahilig ang Panginoon na makipag-meet sa road. Nang i-meet ng Lord si Pablo sa road naman to Damascus, ayan na. Namulat ang mata ni Pablo, Lord, ikaw pala yan. Ikaw pala yan, Panginoon. Hindi ko alam. Maraming salamat, tinanggal mo ang tahilan sa aking mga mata. Akala ko nung nakakakita ako, yung pala hindi, pero tinanggal ng Panginoon yung katahilan na yun, yung takip sa mata ni Pablo, at nakakita siya, yung tunay na sight. Ganun din. So kung merong road to Damascus, si Pablo, at merong road to Emmaus, tong dalawang ito, saang road naman tayo kinatagpo ng ating Panginoon? Isipin niyo na lang yung mga kapatid. Saan tayo kinatagpo ng ating Panginoon? At hindi lamang yun, number 57, meron lang pong 100, matatapos na tayo. Post-resurrection appearance in a locked room. Yung lumalagpas-lagpas ng Panginoon sa pader. Di ba? Hindi na binubuksan yung pinto. Bigla na lang siyang papasok na ganun. Di ba? Pagpasok pa niya, shalom. Kasi peace, huwag kayong mag-alala, peace. Di ba? Apis ninyo yung mga puso ninyo. Kasi magugulat ka talaga kung biglang may pumasok dyan, hindi naman binuksan ng pinto. Kaya ang Panginoon, ganun talaga eh. Shalom. Sila ngayon, di ba? Nagugulantang sila. At natutuwa after that. Now, Lord, ito ko na ulit. Oops, asan si Thomas? Asan si Thomas? Oh, Thomas, halika dito.
Sige, ilusot mo yung daliri mo sa butas ko, sa butas ng aking kamay. No? Hindi lang yan, Tomas. Yung tagaliran ko, gusto mong kapain yung pagkakasibat sa akin, kung saan dugo at tubig yung tumapon. Sige, hipuin mo, Tomas, hipuin mo. Ang Lord, He will prove Himself. If we are doubting God, He will prove Himself. Hindi papayag ang Panginoon na hindi ka lang naniniwala sa akin, I will prove it. I will prove to you that I am God, that I am He, that I am the Messiah, and I am the way, the truth, and the life. The Lord Jesus Christ, gustong-gusto niya, pinuprove niya yung sarili niya. Kaya kapag meron tayong doubt, hindi ba, minsan-minsan may mangyayari tuloy na something sa buhay natin, bigla tayong mahihimasmasan. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Nagduda na naman ako sa kapangyarihan ninyo. Lord, patawarin mo ako, nakalimutan ko na naman lahat ng ginawa sa akin. No? Ipuprove niya yun. No? Ipuprove yun natin, Panginoon. Just katulad po kay Thomas. Number 58. Second appearance na naman, sarado ang pinto, biglang andun ng Panginoon. And 59, eto na, bumabalik sa dating buhay yung mga apostol, yung fishers of men, naging fishers of fish na naman. Di ba? Andun ng Panginoon, andun siya. The second miraculous catch of fish. And this time around, hindi lamang niya sinabing, yung barkadahan ng mga isda kasi wala dyan sa side na yan eh. Itapon niya sa kanan, nandun yung barkadahan ng mga isda. Di ba? Pagtapon na, punong-puno yung isda, di ba? Yung net ng isda, hindi na mabuhat. At may mga ibang pagkakataon pa yan. Pero ito kasi yung bandang huli na, nung mag-resort ng ating Panginoon. At hindi lamang yon. Nung ang Panginoon yata yun, ang Panginoon. Nung dumating na sa Pampang, meron pang surprise. Breakfast made from heaven. Breakfast made from heaven. Sino ang naghanda? Sino ang nagluto? The Lord Jesus Christ. Ako, naisip ko yun. Ano ba yung feeling ng ganun, ano? Ang Lord mismo nagluto siya. Kaya pagdating nila Pedro, habang kumakain siguro sila, talagang sari ko lahat, ang luha. Diba? Isipin niyo yung ganung eksena. Ang Lord mismo naghanda. Doon sa tabing dagat. Ang ganda-ganda pa ng eksena. Malamig ang hangin. Napaka-presko. Kaso ang nakalulungkot sa kabila ng lahat nga, wala siya ng huli kanina, may huli na ngayon. Pagdating pa nila doon, ayan na. Ganyan, Lord, nakalimot na nga yung mga apostol by that time. Pero ano yung ginawa ng Panginoon, imbis na pagalitan sila? Hindi, pinaghanda pa sila ng agahan. Sige, bago tayo mag-usap, mag-agahan muna kayo. Di ba? Napaka-sweet. Isa yan sa gusto kong maranasan yung ginawa ng Panginoon na yon. He himself, nag-prepare siya ng breakfast para sa mga doubtful, sa mga tumalikod na ito sa kanilang mga ministry. Yun pa rin ang ginawa ng ating Lord. Parang sa atin lang, di ba? Ilang beses tayong nag-doubt, ilang beses tayong naging unfaithful, ilang beses tayong hinayaan na lang naman natin ng gawain sa Panginoon. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang sahod. Di ba? Nakakapagpundar pa rin kahit papaano. Why? Kasi ganun ang Diyos eh. God is a good God. Is a responsible Father. At mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. That's why. At panghuli po, number 60, of course, ascension. Nakita ng 500 yung pagpanik ng Panginoon sa langit upang umupo sa kanang kamay ng Ama. And forever and ever, nang siya'y lumukdok doon, wala nang ginawa ang Panginoon kundi ano raw, ipag-pray tayong lahat. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, kung hindi ka prayerful, which is dapat hindi ganun pero kung sakaling ikaw mismo, tayo, namimiss natin yung bawat prayer, yung prayer life natin hindi ganun kayabong, there will be one person na hindi magmimintis na ipagpe-pray tayo. That is walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That is His job now, His ministry in heaven. Bukod dun sa Father, charge to me. Oops! Ando si Satanas yung accuser. Tignan mo na naman tong Eric na to. Ligtas ba talaga yan? Karapat dapat ba yan? Ang sasabi ng Panginoon, Father, charge to me. Ganun po ang trabaho ng Panginoon doon. At the same time, pinagpe-pray tayo. Hanggat tayo nabubuhay throughout eternity, hanggang makarating tayo sa langit, pinagpe-pray tayo ng ating Panginoon. Pero ulitin ko po hindi tayo nasi-zero because the Lord Jesus Christ is praying for us. Pwede na tayo hindi mag-pray, no? Ipakita naman natin sa Panginoon. Yung kapalit naman ng Lord, pinagpe-pray mo ko, buong buhay ko pagpe-pray mo ko sa Ama. Lord, I would like to talk to you through prayer din naman. Di ba nakakaya naman yun? Merong taong maasikaso ng lahat mong kinakailangan, wala ka namang ginawa, kundi hindi mo pinapansin yung taon na yun. Para siyang attorney. Actually, attorney siya, pre bono pa. Talaga as in, pre bono. Wala siyang ginawa, kundi ipagtanggol tayo, tapos hindi natin siya pinapansin.
Ni kausapan, hindi natin nakausap. Hindi nakakahiya yung ganun. Pre bono na nga, wala ka nang babayaran eh. Right? So, mag-pray kung paano tayo pinag-pray din ng ating Panginoon. Kung magtagpo man lang yung prayer natin, communication, mabuo yung communication line natin sa ating Panginoon. At maraming wonderful things will happen in our lives. So, panghuli po, Romans 6:22 and 23. Ito pa po yung nangyari. Ano pa yung bunga ng regalong ito, ng bundle of joy na ito sa ating buhay? Sabi po dyan, Romans 6:22 and 23. But now, having been freed from sin, and now enslaved to God, you have your benefit. Yan po yung pinag-usapan natin kanina. Meron kayong benefit, sabi ni Pablo sa atin. You have your benefit leading to sanctification. Kasi pinaging banal tayo ng Panginoon. Yun po yung sabihin ng sanctification. Pinaging banal or isang tabi para sa Diyos lang. Yun po tayo. Kaya nga po ayaw ng Panginoon na maging friend tayo ng mundo. Because friendship with the world is enmity with God. Why? Kasi we are sanctified by the Lord. Nang tayo piliin, hindi ka pinili para kasama ka pa rin sa kamunduhan. Pinili tayo para ihiwalay, to be sanctified for our God. Kaya nga po yung sinasabi ni Pablo, dito rin po sa Romans, magbago na raw tayo ng isip. Huwag na tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ngayong Pasko, itong season na ito, sa tulong ng Holy Spirit, huwag na rin tayong umayon sa kapamaraanan nila ng pagse-celebrate sa birthday ng Lord. Kasi nakita nyo naman, di ba, yung materialism, yung commercialism, yan naman ang Christmas eh. Manonood ka ng movie, si Satanas yung pinag-uusapan, imbis na ang Panginoon. Look at this. Kailan ba nagkakaroon Metro Manila Film Festival na ang mga palabas tuwing December, puro horror? Napansin nyo ba yun sa Pilipinas? Kailan ba pinapalabas yung Shake, Rattle, and Roll? Part 50. Kailan pinapalabas yung mga yan? Pasko. Kung kailang December, saka pinapalabas yung ganyan mga horror na mga palabas, nakita niyo yung pagiging ng tao, they are not really celebrating Christmas. They are not really they are celebrating Christmas, but they are not celebrating yung pinanganak mismo, yung celebrant, which is the Lord Jesus Christ. Huwag tayong gagaya doon. We must be sanctified in many things. Lagi tayong merong distansya, nakahiwalay sa ginagawa ng mundo. Sa kaisipan ng mundo, kapamaraanan ng mundo, sa lahat-lahat sa mundo, we must be sanctified, nakatabi for our Lord Jesus Christ. So yun daw yung benefit natin. Leading to sanctification, and of course, the end, saan daw tayo hantong tayong lahat? Eternal life. Kung mapapansin ninyo, hinati ng Panginoon sa dalawa. Lahat ng walang eternal life, dito. Lahat ng may eternal life, dito. Now, are we eternal? Are we going to heaven? Okay, if you're going to heaven, then wag tayo sumama sa mga hindi pupunta sa heaven. Eh kuya, paano ko sila mababahaginan? Come on, alam mo na may pag-uusapan natin dito na matanda na tayo eh. Sabi nila, makisama tayo pero wag tayong makisama. Kaya walang masamang makasama, wag lang tayong makikisama. Yun po ang pinag-uusapan natin dito. Hiwalay tayo, hiwalay. At ito nga po, itong regalong ito ng Diyos, ito yung naging bunga sa atin. For the wages of sin is death. But the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yun po mga binanggit nating 60 items na yun, iilan lang yan. Kasi kung naisulat nga raw, sabi ni John, kung lahat pa ng ginawa ng Panginoon for 40 days, isinulat yun, hindi na raw magkakasya doon sa Book of John, lalampas pa. Ang dami pong ginawa ng Panginoon doon sa 40 days na yun. Ang dami niyang patunay, pinakita niya sarili niya na buhay siya ulit. Pinatunayan buhay siya ulit, na totoo lahat ang kanyang kiniklaim. At marami sa mga miracles and so on and so forth, mga mabubuting bagay, na ginawa pa dun sa 4 na pong araw na yun, na kanyang pinagstay dito. Bago siya nag-ascend sa langit. Yun yung bundle of joy. Kaya nga ang sinisigaw ng anghel, di ba? Peace on earth, goodwill to men. Kasi yun talaga ang dala ng ating Panginoon. Pawang kabutihan talaga ang dulot ng Panginoon sa buhay natin. So let's be receptive sa presence ng Panginoon. Let us be receptive sa mga katotohanan na nasa aklat sa kanyang mga salita. And we will see. The Lord will always prove Himself to us. Hindi siya magsasawang patunayan na siya'y Diyos, na siya'y mabuti, na tama lamang na siya ating sambahin, kilalanin, itaas. Because siya ay siya.
The Lord Jesus Christ, siya ang Messiah, siya ang tagapagligtas, siya ang magdadala sa atin doon sa piling na Ama, and forever and ever we will enjoy heaven. Kapiling yung lahat pa ng mga kapatiran natin from Old Testament hanggang ngayon sa mga susunod pa na maliligtas. Kaya this Christmas mga kapatid, remember, we are not just celebrating Christmas, but we are celebrating the person